Glory to God. Mga kabataan, amen, hallelujah, na nagtuturo mula sa aral ng Panginoon. Mga kabataan, amen, hallelujah, na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kapatid, bihira, amen, sa isang pamilya, bihira sa isang bayan, amen, kabataan magtuturo ng aral mula sa Diyos. Amen? Sila po mga kapatid, yung mga kabataan nakipag-isa kay Kristo. Hindi po nakipag-isa sa tao. Pagkat mga kapatid, yung kabataan ko, amen, glory to God, nung ako hindi pa nakakilala sa Diyos, sa tao ako nakipag-isa. Kaya kapatid, yung mga patotoo na mga kabataan, kung paano isa sila sa mga nagnanakaw, isa sila sa mga lasinggero, isa sila sa mga nag-iinom, isa sila sa sakit sa ulo ng magulang, isa sila sa mga makalayaw, makamundo, isa sila sa mga bagay-bagay na isa sa mga gumagawa ng mga nakakahumaling, amen, na mga bagay sa mundo ito. Ngunit kapatid, sa isang gawain ito kapatid, amen, sa isang bagay kapatid, hallelujah, na hindi nila inaakala, amen, ang gawain ito, ang pangangaral na ito, amen, hallelujah, na nangangaral ng walang bayad, kapatid, amen, inabot po sila. Amen, inabot po sila ng salita ng Diyos. Kung bakit kapatid, hallelujah, itong mga kabataan ito, hallelujah, sila po ang tunay na bayani. Amen. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagawa niyo pong ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Kanino po? Sa sanlibutan. Sino po ba ang tinutukoy na sanlibutan dito? Tayo pong mga taong makasalanan. Wala po exemption dito. Kami pong nandito ay nagkakasala din. Pero tandaan po natin, kahit tayo makasalanan ay handa po tayong patawarin ng ating Panginoon. Nakakalungkot naman po sa ating buhay na bilang isang tao, lumalapit lang tayo sa Panginoon pag may kailangan tayo. Tandaan po natin, hindi po madamot ang ating Panginoon. Mapagbigay po ang ating Panginoon. Nanalangin tayo sa ating Panginoon sa ating mga pangangailangan, sa trabaho, negosyo, pagkakakitaan. Kapag binibigay ito ng ating Panginoon, nakakalungkot lamang, hindi natin magawa magpasalamat sa Kanya. Ultimo magbigay ng oras. Ngayong araw ng linggo, nasaan tayo? Imbis na muna tayo sa loob ng simbahan, magbigay oras sa Kanya, mas nag-overtime pa tayo sa trabaho, sa ginagawa natin. Hindi po namin sinasabi dito masamang magtrabaho, negosyo. Wala namang pinagkakaabalahan natin. Huwag lamang po tayo makakalimot sa Panginoon. Tandaan po natin, wala tayong trabaho, wala tayong negosyo, makakakita kung hindi tayo sa Panginoon. Dahil imposible na hindi natin hiniling sa Panginoon na bigyan tayo ng trabaho, negosyo. Tandaan po natin, ang Diyos po ang lumikha lahat ng bagay. Kaya kung anong meron tayo ngayon, pwede po bawi ng Panginoon yan. Kaya tandaan po natin, kahit magpakagal pa tayo sa mundong ito, kapag tayo nawala sa mundong ito, hindi natin madadala ang ating kayamanan. Tandaan po natin, bilang isang tao, dahil magkaroon po tayo ng oras sa Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, ang dami na po nangyayari sa ating mundo. Isang patotoo kapatid kaibigan, amen, na kung saan na binago ng Diyos, nakilala ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Nung wala pang Kristo sa buhay ko, amen, ang buhay ko walang patutunguhan. Isang dating kabataan natutong magnakaw, amen, dahil sa kakabarkada, dahil sa mga kaibigan, dahil ang mga sinasamahan ko, mga barkada ko, amen, ay kung ano ang ginagawa. Natuto na lang magnakaw dahil sa pagkikisama sa kanila. Ganon ang buhay ko nung wala pang Kristo sa buhay ko. Amen. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Nagkaroon ng tamang direksyon, nagkaroon ng kabuluhan yung buhay ko dahil nakilala ko ang Diyos sa buhay ko. Kapatid kaibigan, year 2014, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Isa ako ditong dating empleyado dito sa Lianas. Amen. Na nagtatrabaho. Pero dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, katulad na lamang po nito sa oras dito na nangangaral ng salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Dahil sa dinami-rami ng tao na dumadaan dito, na akala mo walang napupuntahan.
walang napapatunguhan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, isa po ako sa inabot ng Panginoon. Sa dating empleyadong janitor, dito nagtatrabaho. Salamat! Dahil sa kabutihan ng Diyos, inabot ako ng salita ng Panginoon dahil sa pangangaral po dito. Kapatid, kaibigan, nagkaroon ng tamang buhay. Amen. Natutunang magmahal sa Diyos. Amen. Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos ay mayroong binagong buhay. Minamahal, ikaw at ako ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kaibigan, na kung bakit hindi nagsasawa ang Diyos na ipangaral ang kanyang salita. Bakit mga minamahal, dahil ikaw at ako ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Dahil gagaya nga ng sabi ng Biblia, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Panginoong Hesus, na kung bakit binayaran ng malaking halaga. Amen, hallelujah, napako sa krus, nabayubay sa krus, dahil po sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kapatid, kaibigan, wala po tayong ibang pag-usapan na kung anuman ang relihiyon na meron ka, kundi wala kaming ibang ipaunawa sa inyo dahil mga minamahal, walang ibang nagsakripisyo sa krus, hallelujah, kundi ang Panginoong Hesus. Dahil tandaan natin, kapatid, kaibigan, hallelujah, amen, namatay, napako sa krus ang ating Panginoon para ikaw at ako ay maligtas sa kasalanan. Kagaya na lamang po sa aming mga buhay nung hindi pa kami nakakilala sa ating Panginoon. Dahil ang buhay namin, kapatid, mga minamahal, nung hindi pa kami nakakilala sa ating Panginoon, isa rin po kaming talamak ng bisyo at kasalanan. Dating magtutulak na pinagbawal na droga. Pero purihin ng Diyos, mga minamahal, hindi tinitingnan ng Diyos kung anong kasalanan na meron tayo. Ang tinitingnan ng Diyos, kapatid, kung paano ka lumapit sa Kanya at paano mo siyang tanggapin na bilang tagapagligtas sa nag-iisa mong mga buhay. Kapatid, ganyan ka kamahal ang ating Panginoon. Anumang kalakihan ng ginagawa mong kasalanan, kapatid, kaibigan, mahal ka ni Jesus. Amen, mahal ka ng Diyos. Amen, gaano man niyang kalaking kasalanan sa harapan mo, hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos yan. Ang tinitingnan ng Diyos kung paano ka lumapit sa Kanya. Dahil malinaw sa sabi ng Biblia sa aklat ng Mateo 11:28, hallelujah, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na lubhang nahirapan, sa inyong mga papasalin ay bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kapatid, kaibigan, amen, in-encourage kita sa oras na ito. Amen. Ano bang mabigat na pinagdadaanan mo? Amen, punong-puno ka ba ng problema? Meron ka bang anak sa sakit na ulo? Amen, na hindi mo na kayang lutasin? Kapatid, ilapit mo sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus na aming pinaglilingkuran, kayang magbago ng buhay. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaya sa oras na ito, in-encourage kita. Anumang relihiyon na meron ka, welcome ka po sa aming fellowship. Meron po kaming gawain mamaya. Amen, sa ganap po ng alas 7. Dito lamang po sa Multiliano. Amen, makikita mo dito sa God's Kingdom Mission Christian Church. Anumang relihiyon ka, pumasok ka lamang doon. At libre lamang po ito. Wala kang ibang gagawin, kundi umupo, makinig, at ilapit sa iyo ang Panginoong Hesus. Dahil kaya kang baguhin ni Hesus, hindi ka kaya namin baguhin, hindi ka kayang baguhin ng pastor, kapatid, pero ang Panginoong Hesus, kaya kang baguhin, kapatid, kaibigan. Dahil ang Hesus, mga minamahal, ang Panginoong Hesus ay kayang gumaling ng anumang sakit karamdaman. Dahil ang Panginoong Hesus, kapatid, kaibigan, ay kayang magpalaya ng sakit karamdaman. Walan kayo ng pag-asa, may mga problema, suliranin tayong pinagdadaanan na akala natin hindi na natin malulutasan. Kapatid, hindi aksidente na naririnig natin ang salita ng Panginoon, hindi aksidente na naririnig
niyo ang aming mga tinig sa mga pagkakataon na ito. Kapatid, nangungusap sa iyo ang Panginoon. Nais niya na muli kang magbalik loob sa Kanya. Nais niya na muli itanggapin mo siya, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal na pinagkakaloob niya sa inyo. Kapatid, sa totoo lamang nga, napakaswerte natin na sa gitna ng pandemya, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Na nandito pa rin tayo, ligtas. Wala tayong sakit karamdaman. Nandito pa rin tayo, naglalakad, nagagawa lahat ng mga gusto natin. Patuloy pa rin tayong namumuhay sa mundong ibabaw na ito. Ngunit kapatid, huwag tayong masyadong magpakampante sa mga bagay na yun. Huwag natin hayaan na yung bawat oras natin, yung bawat araw natin ay masayang lamang sa mga walang makabuluhan na bagay. Kapatid, hindi natutuwa, hindi nakakalugod sa Panginoon yung mga bagay na katulad ng kasalanan, katulad ng alang, ng simple na hindi mo pagtulog sa Panginoon. Yung simple na hindi mo pagginig sa salita ng Panginoon. Kapatid, patuloy na umusap sa inyo ang Panginoon. Katulad nga rin ang sabi niya sa Roma 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, yung kamatayan na yun ay hindi physical na kamatayan. Yung kamatayan na yun ay spiritual na kamatayan. At kapatid, yung kamatayan na yun ay hindi lamang basta-basta. Napakahalaga ng spiritual natin na buhay. Kasi once na namatay or once na bumagsak yung spiritual natin na buhay, kapatid, maaari tayong hindi na maging aware sa mga bagay na ginagawa natin. Maaari gumawa na tayo ng mga kasalanan nang hindi na tayo nakukumbikta. Gumawa tayo ng kasalanan na wala nang natitira na kapalitan. Wala nang natitira na conviction sa ating mga puso. Ito po ay libre, walang bayad. Inulit ko po, libre lamang po, walang bayad. Dahil po sabi ng Biblia, mga minamahal, ng salita po ng ating pong Panginoon ay libre lamang. Amen. At hindi po kinakalakal. Hindi po kami katulad ng iba dyan at hindi po namin kasamahan yan. Kung meron man po, amen, na nagbibigay sa inyo ng sobre o supot, hindi po namin kasamahan yan. At nais po namin ibahagi sa inyo kung gaano kabuti, amen, ang ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na kung saan, kapatid, sa mayamang biyaya, amen, ng Diyos sa buhay po natin, mga minamahal, amen, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen, na sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Pagkos magkaroon ng buhay na panahon. Mga minamahal, ngayon na ang oras, ngayon na ang panahon, amen, para naman magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen, na kung saan, mga minamahal, may kapangyarihan, amen, sa salita, amen, at sa mga sinasabi ng ating pong Panginoon, na kung saan, mga minamahal, may kapangyarihan kung bakit mahal ka ng Diyos. Amen. May kapangyarihan kung bakit minamahal at minamahal ka ng ating pong Panginoon. Na kung saan minsan na po kaming naabot, amen, ng salita ng Diyos. Minsan na po namin naranasan ang mayamang biyaya ng ating pong Panginoon. Na kung saan, mga minamahal, sa mayamang biyaya ng Diyos, amen, nandito kami sa inyong harapan. Amen, na nagpapatotoo kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. Amen. Na kung saan, mga minamahal, sa inyo pong harapan, sino po ba kami noon? Amen. Isa rin po kaming dating lulong sa bisyo at kasalanan. Lulong, amen, sa barkada. Amen. Lulong sa alak, sa bisyo. Amen. Na kung saan, mga minamahal, naniniwala ko sa hapon pong ito, mga minamahal, walang magtataas ng kamay dito. Amen. Na kung saan, wala siyang nagawang kasalanan. Amen. Na kung saan totoo ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na walang matuwid, wala ni isa. Amen. Na kung saan, mga minamahal, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Na kung saan, mga minamahal, ang masama ay patuloy na magpapamasama. Amen. Pero ang kinakaibahan natin, mga minamahal, ang kinaibahan ng ibang tao sa atin, mga minamahal, merong masama, merong makasalanan, pero kapatid, mga minamahal, nagbago. Amen. Ang nakilala ang ating pong Panginoon at hindi na nagpatuloy sa kasalanan. Amen. Kaming hinihingin kung ano man sa inyo. Wala po kaming dalang supot o basket para manghingi ng pera sa inyo. Nandito lang po kami para ipangaral ang salita ng Panginoon ng libre. Dahil naniniwala po kami
na napakahalaga po na nakakakinig po tayo ng salita ng Panginoon. Nandito po kami para sabihin sa inyo kung gaano po kayo kamahal ng Panginoon, kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga po sa John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ka kamahal ng Diyos, kapatid. Ganun niya nagawa isakripisyo yung nag-iisa niyang anak para lang maligtas yung nag-iisang kaluluwa natin. Kaya kapatid, kung naiisip mo na wala na nagmamahal sa iyo, na wala na silbi yung buhay mo, kapatid, tandaan mo may Diyos na buhay na nagsakripisyo ng nag-iisa niyang anak para lang maligtas yung kaluluwa na meron ka. Kapatid, tandaan po natin na mahal po tayo ng Panginoon, na mahal tayo ng Diyos, na gusto niya na lumapit ka sa Kanya, na gusto niya na makakilala ka sa Kanya. Tandaan mo, kapatid, na ang buhay ng tao ay hindi ganun katagal. Kapatid, tandaan mo na lahat tayo ay mawawala sa mundo, na lahat tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan ka mamamatay. Hindi po natin alam kung kailan ka mawawala. Kaya kapatid, habang malakas ka pa, habang nagagawa mo po yung gusto mo, habang naririnig mo po yung mga ganitong salita, tandaan mo, kapatid, na hindi po habang buhay nandito tayo sa mundo, kailan ka lalapit sa Panginoon, kailan ka magpapagamit ng buhay mo sa kaharian ng Diyos, kailan ka magpapagamit sa kaharian ng Panginoon, kung kailan may sakit ka na, kung kailan uugod-ugod ka na, o kaya kailan pinalo ka na ng Panginoon. Kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya. Huwag kang mahiyang magpagamit ng buhay mo sa Kanya. Dahil bilang isang kabataan, hindi po namin pinagsisihan na pinagamit po namin yung buhay namin sa Panginoon. Sa totoo lang po, napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Napakasarap po na magpagamit ng buhay sa kaharian ng Panginoon. Hindi po kami magsasalita dito kung wala pong ginawang mabuti ang Diyos sa buhay namin. Kaya kapatid, ngayon pa lang kapatid, lumapit ka sa Panginoon dahil tandaan mo, siya lang po ang tanging daan para maligtas yung buhay na meron ka. Para maligtas yung buhay na meron ka, kapatid. Tandaan mo, sabi ng Panginoon sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ko. Ayun po ang sabi ng Panginoon, na tanging Diyos lamang po ang makakapagligtas sa atin. Narito nga po kami upang ipaalala sa bawat isa kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Para di po natin pakatandaan, amen, na may Diyos, na may dakilang pag-ibig sa bawat isa. Amen. Na may Diyos na nag-aalay ng buhay para sa atin. Amen. Na may Diyos na piniling mamatay upang tubusin yung kasalanan mo at kasalanan ko. Amen. Kapatid, na nakasaad nga sa Biblia sa John 3:16. Amen. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Ay binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak pagkas magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kapatid, ganyan kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen. Na nagawa niyang isakripisyo yung kanyang kaisa-isang anak. Amen. Para sa atin. Amen. Kapatid, malaya tayong nakakahinga. Amen. Malaya tayong namumuhay dito sa mundo. Amen. Ngunit lingid sa kaalaman natin na hindi natin deserve yun. Amen. Pero patuloy tayo. Araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Na tanggapin natin siya. Amen. Kapatid, huwag tayong magdalawang isip. Amen. Papasukin yung Diyos sa buhay natin. Amen. Natanggapin yung Diyos sa buhay natin. Amen. Kapatid, inaantay lamang tayo ng Panginoon. Amen. Laging bukas ang pintuan ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Kapatid, kung isa ka sa mga tao na akalang walang direksyon yung buhay, amen, patotoo lamang po namin na marami kaming pastor. Amen. Na minsan naging magnanakaw, naging adik. Amen. Walang karoroonan, walang direksyon yung buhay. Pero ginamit ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, minsan pa, hindi po kami lalakas ng loob na magsalita dito kung walang naging magandang dulot yung Diyos sa buhay namin. Amen. Kapatid, maraming pagpapala yung pinapahintulot ng Lord sa buhay natin. Amen. Yung simpleng pag-ising natin sa umaga. Amen. Blessings na yan. Amen. Kapatid, maraming tao, may mga tao na natutulog at hindi na nagigising sa umaga. Amen. Kapatid, na nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Amen. Kapatid, maraming tao na kailangan pang mamasura. Amen. Ngunit pinahintulutan ng Lord. Amen. Na malaya tayong makakain. Nasa oras na ito, wala tayo sa loob ng hospital. Nasa oras na
ospital na nagkurusa sa loob ng kulungan. Amen. Ngunit kapatid, malaya tayo ngayon. Amen. Dito, sa mundong ibabaw. Amen. Kapatid, tanungin mo man ang bawat isa. Amen. Hindi nagnanais ang bawat isa na maghirap. Amen. Kapatid, hindi nais ng Panginoon. Amen. Naabutan tayo na nalulunod sa kasalanan. Hindi niya nais ng Panginoon na mamatay tayong hindi natin siya nakikilala. Amen. Kung tatanungin mo ang bawat isa, walang gustong magdusa. Amen. Kapatid, huwag natin hayaan na naghihirap tayo dito ngayon sa ibabaw ng mundo. Huwag natin hayaan na hanggang sunod na buhay maghirap tayo. Huwag natin hayaan na wala tayong maiharap sa pagdating ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, minsan pa patuloy namin pinapaalala. Amen. Natanggapin natin yung Lord sa buhay natin. Amen. Papasukin natin siya sa buhay natin dahil buhay kaming patotoo. Amen. Na walang ibang nagbago ng buhay namin kundi ang Diyos lamang. Nagawa ng Diyos ay ibigay ang kanyang nag-iisang anak upang tayo lamang ay ligtas sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa libutan kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sinabi dito sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nililigtas na tayo sa ating mga kasalanan. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang para sa iyo, upang para sa akin maligtas tayo lahat. Mga kapatid, ikaw na magulang, ikaw mga kapatid na magulang, kaya mo bang ibigay ang iyong anak para lamang sa kasalanan ng iba? Para lamang sa kasalanan ng kapitbahay mo? Siyempre, di ba hindi? Pero mga kapatid, ang ating Diyos, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay ang kanya nag-iisa o kanyang bugtong na anak upang ikaw ay maligtas, upang tayo ay maligtas sa tinatawag na naglalagablab na apoy o tinatawag na impyerno. Mga kapatid, higit man po sa inyong kaalaman, ang ating kaluluwa ay nakadestino na sa impyerno, mga kapatid. Mga kapatid, sinabi niya sa John 46, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala siya naman ang maabot na sama kundi sa pamamagitan ko lamang. Sinabi rito, mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang ating daan upang tayo ay makapunta sa kalangitan. Wala nang iba, mga kapatid. Kahit ang trabaho natin, kahit ang trabaho niyo, mga kapatid, hindi ka madadala niya sa kasang kalangitan kundi tanging si Jesus Kristo lamang. Yung mga kapatid, tandaan po natin, yung mga pera na pinaghirapan natin dito sa lupa ngayon, wala pong halaga yan once na mamatay tayo. Yung pera na yan, na yung pinaghirapan dito sa lupa, hindi mo po yan madadala sa langit. Hindi mo po yan, hanggang dito lamang po yan, mga kapatid. Kaya tandaan po natin ang ating mga kasalanan. Gusto mo po ba na ikaw ay mamatay nang dala-dala mo ang iyong kasalanan? Dahil mga kapatid, sinabi sa Roma, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yung mga kasalanan po natin dito sa lupa, mga kapatid, may kabayaran po yan. At yan ay tinatawag na kamatayan. Hindi lamang po kamatayan ng pang-pisikal, kundi pati pang-spiritual po, mga kapatid. Ano po ang kamatayan pang-spiritual? Wasto tayo ay inukom ng ating Panginoon. Wasto tayo ay dinala sa kalangitan, mga kapatid. Doon ay isa-isahin ang ating mga kasalanan. Kung sa langit ka pa mapupunta o sa impyerno, mga kapatid. Kaya habang narito tayo sa lupa, tandaan natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Nais ko lang sabihin sa inyo na ngayon na ang panahon para tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Ngayon na ang panahon upang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Kailan pa tayo magsisisi? Kailan pa tayo babalik sa Kanya? Kung kailan tayo nagkasakit na, kung kailan tayo pagod na, nahihirapan na, ngayon na, sa lahat po ng nakakapakinig ng salitang ito, gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung gaano po kabuti ang ating Panginoon sa aking buhay. Ako po, simula nung bata, talagang napaka-suwail ko pong anak. Ako po ay naranasang mangupit, magnakaw. Narealize ko lang po ito na mali ang aking ginagawa. Simula po nung ako'y makakilala sa ating Panginoon. Ngayon, I encourage you na magbalik loob sa ating Panginoon. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na
ang kanyang pagbabalik. Hindi niyo po ba nararanasan or na-experience man lang o nababalitaan man lang ang nangyayari sa iba't ibang bansa? Gaya po ng sa Ukraine, sa Russia, sa Taiwan, sa Europe, pagtuyot na. Hindi niyo po ba, hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin po ba nararamdaman na malapit nang bumalik ang ating Panginoon? Ngayon na po ang araw, ngayon na po ang oras na tayo po dapat magsisi sa ating mga kasalanan. Kailan po tayo kamahal ng ating Panginoon? Pinaparanas po niya sa atin or binibigyan po niya tayo ng pagsubok, problema, suliranin upang malaman po natin na kailangan po natin siya sa ating mga buhay. Ngayon, kung gusto po natin na-experience ang kaligtasan ng salvation, sabi nga po ng isang kabataan, ABC lamang po. Accept, believe, and confess. Magbahagi ng salita ng Diyos, wala po tong kapalit na pera, anumang bagay. Mga kapatid, kaibigan, ang tanging hiling po lang namin ay inyong buksan ang inyong puso't isipan, buksan ng may sabuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung gaano kaalaga ang salita ng Diyos. Sabi nga ng sa John 3:16, ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang kakaisang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kabuti ang ating Diyos, mga kapatid, kaibigan. Ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak upang sino man sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kabuti ang Diyos natin, mga kapatid, kaibigan. Sino kayang mag-alay ng kanyang anak kasi hindi niya kakilala, mga kapatid, kaibigan? Hindi nyo kaya, di ba, mga kapatid, kaibigan? Ang Diyos ay kinaya niya, mga kapatid, kaibigan. Kaya ang tanging hiling ng Diyos, mga kapatid, kaibigan, sumampalataya tayo sa kanyang kaisang bugtong na anak at sundin ang kanyang mga utos, kapatid, kaibigan. Kapatid, kaibigan, bakit ba tayo naparito sa kanyang lupa, kaibigan? Dahil nagpurpose ang Panginoon sa ating mga kapatid, kaibigan. Kaya ang ating mga kasalanan, kung hindi man natin kayang bitawan ang ating mga kasalanan, mga kapatid, kaibigan, dahil ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, kaibigan, ay kamatayan, mga kaibigan. Kaya binigay ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang mahugasan ang ating kasalanan. Siya ay nipako sa krus, mga kapatid, kaibigan, upang mahugasan ang ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kaya kung ikaw ay makasalanan, mga kapatid, kaibigan, humingi tayo ng tawad at sundin natin ang mga utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Isang mabagpalang gabi po sa ating lahat. Marami pong salamat sa kunting oras, sa panahon, hallelujah, na nakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Hallelujah, na bagpos, hallelujah, na ang Diyos ang bahala po sa inyo. Diyos na rin po ang magpapala sa inyo. Nais ko pong manalangin, hallelujah, sa inyong buhay. Hallelujah, lahat ng mga driver, mga nagtitinda, mga naglalakad, mahal po kayo ng ating Diyos. Amen. Sumunod lamang po kayo sa aming panalangin. Hallelujah. Natanggapin mo si Jesus na siyang maghari. Hallelujah, sa inyong buhay. Panginoon, marami pong salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, sa pribileyo na ginamit mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa. Hallelujah, nakapakinig ng mga salita. Panginoon, baguhin mo ang kanilang buhay. At itaas mo, Panginoon, hallelujah, yung antas ng kanilang pamumuhay. Dakilang Diyos, ikaw po ang kumilos at samahan mo sila ng iyong banal mong Espiritu at ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. Panginoon, ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Dakilang Diyos, ikaw lamang, Panginoon, yung karapat-dapat na maitaas sa gabing ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.